Okay, good morning guys. So, harvest ako ngayon. Videohan ko lang saglit. So, 40 days na nito ng mga alaga natin and hindi ako masyadong satisfied in terms of size. Pero, pwede na yan kasi itong isang client natin, dinadala niya to sa office. And kailangan niyang ma-distribute din to sa mga ka-office mate niya. So, ito, baka ibenta na lang natin 30 pesos kasi hindi ganun kalaki. Pero ngayon, since yung gamit natin ng mga net caps is yung mga net caps na pwede kong ibigay or hindi. Yung low cost naman. Sinama ko na yung ugat kasi since sa office sila, so baka hapon pa nila yan talaga maiuuwi. At least, kahit papano, mas matagal yung magiging freshness niya pag may ugat. Tsaka sana ma-appreciate nila. Dati kasi hindi ko maipadala ng may ugat kasi nga nakalagay pa yun sa net caps na medyo costly. Mga 4 to 5 pesos kasi yung cost nun. And ito sila. So, doon ako banda nag-harvest kasi doon yung medyo malalaki. Pero pipilian ko sila kung saan yung medyo malalaki na sa ngayon. And hindi kasi gaanong nakahabol yung size nila kasi nga medyo naging makulimlim pas parang ilang araw din na medyo makulimlim, kukulimlim. Tsaka kung mapansin nyo, yung estrosa natin na dating hindi naglegi kasi nga, maliban sa tinatakpan sila ng pipino, ay, yun nga, naging makulimlim. Pero ito, magbibigay tayo ng freebies na estrosa dun sa mga umu-order sa atin para patikim din natin sa kanila. Pero siguro first 12-13 orders kasi gusto ko rin matikman. Kuha tayo doon sa bandang maliliit, doon sa bandang dulo kasi hindi siya makikita mo naman yung difference nandito kasi hindi to masyado naaarawan talaga. Maliban sa nasa gilid siya, sobrang lago ng ating pipino. Pero yan, may mga tayo dito, may mga pipino ayun, laki. Ito yung kahapon na palagay ko for harvest na today. Ito. Ayan guys, ang laki. Mas mahaba pa sa kamay ko. Actually, pwede na to. Palagay ko i-harvest ko na yan. Offer lang din natin dun sa kajaging natin. Kasi yung order niya, 200 pesos worth ng lettuce. Usually, pag ganito kalalaki, dinadagdagan talaga natin sila siguro. Kung 3 for 100 ang atin, minsan dinadagdagan ko talaga sila ng isa. Just to compensate for that. So, parang lumalabas 25 pesos lang siya. Hindi naman tayo lugi doon, pero talagang medyo maliit yung kita or yung profit margin natin sa ganun. Pero, pwede na, para lang makapag-cycle ulit tayo, tas bawi na lang tayo next harvest. Kasi pag malalaki naman yan, tulad ng inaasahan ko after nito, yung susunod na harvest natin, which is dun na sa new location, talagang inaasahan ko na malaki yung magiging tubo dun or magiging laki ng mga halaman natin. And hopefully, ganun nga ang mangyari. Ayan, so nakita nyo, laki na ng isang pipino. So, harvest natin yon kasama dun sa ibang mga order natin. Pero i-notify na rin natin yung customers natin na baka ma-delay ng 1-2 araw yung harvest natin kasi gusto pa natin silang lumaki. Pero yung mga nangangailangan na talaga or gusto na nila makuha kasi nga yan, katulad nito sa office ay i-release na natin. Possible, ibenta lang natin ng 25 or kahit 30 or 25 pesos. Para lang to compensate in terms of size. Ayaw din naman natin silang malugi doon. And yeah. So, dito kasi medyo mas consistent yung araw. Doon medyo lumililim. Dito, hindi ko alam. Pero yun doon, yun doon yung pinakamaganda talaga so far. Pero yun nga, since halos tapos na yung greenhouse, 90% kinulang ako ng net. Parang 1 meter ng net. 1 meter by 3 meters. Kasi hindi ko pinasobrahan yung bili ko, 12 meters lang. 3 by 12. Dapat pala 3 by 13 or 3 by 14 para natapos na sana nila. So, medyo nang hinayang ako doon. Hindi pa rin naman natin siya matataniman, pero siset up pa natin unti-unti. Ng mga styro, na may ma-free up ako dito,
at saka yung mga styro ko dyan, ililipat natin doon, setup natin, paano yung maging itsura, gano'ng karami yung pwede natin itanim. Pero kahapon, dapat talaga nung February 20 is nagtanim na ako, pero kahapon pa lang ako nagtanim, which is 140. So parang nagpasobra lang ako ng 5 seeds doon kasi 135, 8, tama ba? 8 or 9 yata yun na ganito, na styro box. 9 na styro box yata yun. Tapos yung 5 pasobra, in case lang na may mga butong hindi tumubo, ganyan. So nagtanim ulit tayo ng istrosa noon kasi nakikita ko talaga na kaya naman. Kailangan lang talaga ng magandang sikat ng araw. Pero as usual, yung ating Olmeti ang goods pa rin kahit medyo partial shade or makulimlim ang naging panahon. Ayan. Yun nga lang, babagal yung growth nila. Pero okay pa rin yung growth nila. Hindi sila masyadong nagiging leggy or kung ano man. So, yun lang. I-share ko lang sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo yung mga tanim natin after 40 days. From seeding yan from seeding. Days after seeding. So, day 1 up to day 40 yan. Yung nakikita yung laki. Pero nga, di ba, nung ibang mga harvest natin, talagang hitik kasi maganda yung sikat ng araw, maganda yung tama. Wala pa tayong pipino. So, isa to sa mga failure based on observation natin. Pero tulad na nabanggit ko sa inyo, once na ma-free up natin to, pwede baka kailangan ko pang bumili ng mga styro ulit para naman sa pipino. So, pipino and bell pepper naman yung itatanim natin dito next time. Kaya natin siya itatanim dito is mas mamamonitor ko siya. So, doon, mostly lettuce lang muna tayo doon. Tapos, ililipat ko yung mga, mamayang umaga. Start na tayo maglipat ng mga tanglad. Yan. Unti-unti natin ilipat doon. So, nasa itim na polybag yan. Then, i-market din natin. Kung gusto nilang bumili, kada isang polybag is 20 pesos. Ganun natin siya ibebenta. Pero ganyan kalago Ganyan kalago. Ganyan kalago ang usapan natin. Pag binenta natin ng 20 pesos. And sobrang lalago nga Pero yan, afterwards, pag nilipat ko yun doon, siguro gagawa tayong iba't ibang madaming polybag. Tapos i-set up natin. Kasi magiging barrier ng natin yan, ng taniman natin. Ganun yung gagawin nating setup. Then, kung paano ko siya didiligan, baka mag-drip tayo. Pag-aralan ko lang muna ulit. So, may drip line naman tayo dyan. Meron pa tayo mga hose doon. At kung ano-ano pa. So, yun lang muna. Tapusin ko lang to kasi deliver ko to bago mag-alas 6. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!